Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Si Karak. Halimbawa, sinabi niya, Oo. yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat Oo. hindi yan ang totoo. Sabi nga, Ba't Sabi niyo po ko naman. nasabi? Ano po pala ang totoo? Ayun na. Ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Oho. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Legislate lang eh. Oho. Bakit ganito yung nangyayari? Na may kasalanan talaga and the former president should be held responsible Oho. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. Dagdag Mahalita News Update. Welcome back mga kabalitaan. Andito naman ho tayo sa ating mahalagang usapin patungkol ho sa Kongreso at ngayon po ay ating bigyang pansin ang komento at pagpuna ho na naman ni Congressman Rodante Marcoleta patungkol ho sa Kongresong iyan mga kabalitaan. Marami ho tayong matutunan dito kaya makinig ho kayo at ating pong panunuorin at pakinggan ho kung ano pong masasabi nito ni Congressman Marcoleta sa usapin ho dyan sa WAD Committee mga kabalitaan. Again, kung bago pa lang ho kayo sa ating munting bahay, sa mga bagong salta ho dyan, mag-subscribe na ho kayo para lagi ho kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ibahagi nyo rin po ito sa mga kaibigan ninyo na may mga YouTube account kahit sa amang lupalop ng ating bansa upang sila po'y malaman nila ang mga pangyayari kung ano na ang mga kaganapan mga kabalitaan. Sisimulan na natin, pakinggan na ho natin ang programang Saganang Mamamayan kasama ho si Congressman Rodante Marcoleta. Huwag niyo pong kalimutan sa darating na halalan next year ho. Para sa Senador at Greco Belgica ho, yung Bisaya Youth Party List. Tulungan ho natin yan na maipasok natin sila dyan sa Kongreso, sa Senado at sa Kongreso upang magkaroon ho ng boses tayo mga bisdak, mga kabalitaan. So heto na po si Congressman Marcoleta at atin na pong pakikinggan mga kabalitaan at dyan lang ho kayo, tuloy-tuloy na po sa panunod para inyong maintindihan kung ano po ang mga impormasyong ito. Mukhang ano na ngayon yan. Matutukoy na natin talaga at mukhang ito ang ating magagamit. Di ko lang alam kung ito ba'y makakatulong doon sa mga claim natin sa bansang China, Kong. Yan ba yung pasabog nyo? Hindi ko po alam. Si Nelson, baka meron din. Yung pasabog nyo, wala naman eh. Mamaya pa ako. Mamaya. Alis na ako rito. Parang atat na talaga si Kong Marcoleta magsalita ho patungkol sa sinasabi niyang pasabugo. Ito ay may kinalaman po yan sa Kongreso. Panoorin niyo po mga kabalitaan. Dala-dala nyo eh. Ayan, nakita ko na. Dala-dala nyo po eh. Ay, hindi. Ang gusto ko sanang, akala ko naman yun ang pag-uusapan natin. Di ba hindi dumating si Pangulong Duterte? Oo. Doon sa patawag ng Quadcom, hindi ba? Kahapon eh. Opo. Nagagalaitin nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, doon nga ako, natataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, Oh. kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, So, alam niyo po mga kabalitaan kung bakit inalis ito sa 5 komitiba si Congressman Rodante Marcoleta dahil ito po ay kumakampi ho sa tama. Kung ano po yung tama, doon ho siya mga kabalitaan. Hindi ho madudungisan yung kanyang prinsipyo na sa tingin niya ay tama ho. Talagang ipaglalaban ho ni Congressman Marcoleta. Ngayon,
nung nagsimulang yung hearing patungkol ho sa usaping budget ng ating Office of the Vice President, ay nakikita niya po mali talaga yung ginawa sa Kongreso ng mga kongresista, ay talagang sinipa ho siya sa 5 komitiba, ilang mga araw mga kabalitaan. Kasi alam ho nila na malaking tinik ho itong si Congressman Marcoleta sa mga kongresista diyan sa Kongreso. Kasi veterano ho itong mamang ito. Maliban sa veterano, ay isang abogado. Napakatalino itong mamang ito mga kabalitaan. Kaya kung magsasalita ho siya dito, pakinggan niyo po, talagang makikita natin na talagang sinusundan niya po kung ano talaga yung nakasulat sa ating batas. Kasi diyan sa Kongreso, wala na ho silang sinusunod na batas. Kasi binigyan sila ng kapangyarihan na mag-iimbestiga, subalit hindi ho nila ito ginamit sa magandang pamamaraan. Dahil umaapaw na ho yung kanilang kabalastugan dyan sa kanilang personal interest. Kaya para hindi ho sila mabara, para hindi ho sila makitaan ng butas ni Congressman Dante Marcoleta, ay talagang pinalayas siya, tinanggal ho siya sa 5 komitiba na hinahawakan ho nito mga kabalitaan. Wala ho siyang laban kasi majority ho kalaban ni Tatay Digong, mga kritiko ni Tatay Digong. Ito naman transparent naman ho ito, hindi wala naman siyang kinampihan. Kumbaga sa kanya lang ho, kung ano yung tradisyonal na nagawa na ho ng mga ilang mambabatas patungkol ho sa pag-release ng budget ng Office of the Vice President, ayun po sana ang dapat nilang gawin. Hindi yung hinanapan pa ng mali para hindi ho mabigyan ng tamang budget o maibigay yung budget na gustong makuha ng ating ng Office of the Vice President. Kasi sila ay ang hangarin ho nila hindi ho talaga pakikilusin. Hindi talaga to pagagalawin itong si Sara Duterte. Dahil alam nila malaking tinik si Sara Duterte sa planong pagtakbo ho ni Martin Romualdez sa susunod na presidential election sa 2028. Kumbaga, tinanggalan ho nila ng boses itong ating vice-presidente para hindi na ho mapakinggan ng mga sambayan ng Pilipinas. Kaya itong si Marcoleta ay nainis ho sa mga kongresista dahil halata naman ho na namumulitika itong mga kukhang ito sa ating vice-presidente. Nang narinig ho ng mga kongresista na talagang ito ay ipinaglalaban niya yung tradisyonal na gawain dyan sa Kongreso, ay kinontra na ho siya. Nawala na ho siya ng papel sa Kongreso. Tinanggalan ho na ng komite. Kaya pakinggan ho natin dito, napakagalingong magpaliwanag itong si Congressman Marcoleta. Kaya kailangan ho ipasok natin ito sa Senado. Para ho makatulong sa Senado at meron ho tayong totoong may paninindigang kongresista na hindi ho pumapaling ho. Kumbaga hindi ho mag-take advantage kung saan ho yung maraming isda, doon ho siya. So ito ay talagang straightforward po itong mamang ito. Kaya suportahan ho natin si Dante Marcoleta mga kabalitaan. Sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama So, po. yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na makadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, Ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala Meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. opo, Ngayon, opo. kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente. Ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama Oo. kayo. Ngayon,
nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi, sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang Correct. una. Tama po yan. Okay. Tama po, tama. Itagalog mo yun, Nelson. Ay, doubt, merong Yung nga ang sinasabi ko kaya kung kayo po ay kunyari involve ho kayo sa mga usaping ganito at ipapatawag ho tayo sa Kongreso ay talagang hindi ho ako dadalo. Ba't dadalo pa ako dyan? Ano ba magiging silbi ng aking mga paliwanag at pagpapaintindi sa kanila? Wala naman ho kayong makukuhang simpatsya sa kanila o papaniwalaan ba kayo o hindi. Talagang hindi ho kayo papaniwalaan dahil kalaban ho ni Duterte at saka may ano na sila may hangarin sila. Kaya ginawa ho nila itong pagdinig na ito. Ginawa ho nilang mangmang itong mga mamamayang Pilipino na alam naman ho nila na naintindihan ito ng sambayanan. Ha? Itong mahirap Dito ho sila nakafocus. Maraming problema ngayon ng ating bansa. Yung pagbaha, yung iba dyan wala nang makain. Yung iba dyan nangihingi lang, nanglilimos na lang. Binibenta na lang kung anong ibebenta para lang may tusto sa pang-araw-araw. Ngayon gagastusan nila yung pagdinig nito, paulit-ulit na lang. Ha? Kasi hindi ho sila sigurado sa kanilang gagawin kasi wala ho talaga silang patutunguhan dito. Ang first nilang gagawin ay i-impeach si Sara Duterte at makulong itong si Tatay Digong. Ay kanilang mapanagot. Paano mapanagot? Paano makulong? Wala naman silang substantial evidence. Yung kanila ay haka-haka lang naman at paniniwala naman sa maling testimonya na talagang gawa-gawa lamang papabor sa mga nag-imbestiga dyan sa Huwad Committee na yan, mga kabalitaan. May pagdududa. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pagka ganyan ng Pag sinabi ko Chill. unawain nyo ng Relax mabuti. lang. Sige. Sabi niya, he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Siya ay duda sa integridad Integridad ng ng Quadcom sa layo sa paggawa nung Kulang nga Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya. Ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Mas mga Tagalog, English na lang kung. Kasi tatlong Ako nahihirapan din dito Wala akong diksyonaryo. Pinagsama-samang kasi yung kakayahan, katapatan, yun din at walang pagkiling, yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat, sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang gano'n, Strategiya. Oo. Instrumento. Para lamang siya ay inyong i-indict, i-charge. Gano'n, Kasuhan. Kasuhan sa krimen na hindi niya ginawa. Yun ang una. Bakit ngayon pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Wag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Tama Parang kayo. siya yung messenger.
Do not shoot the messenger, sabi niya. No? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. O, yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Oho. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung ang pag-uusapan ay in aid of legislation. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po ay asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Opo. O yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oho. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom na chairman, binanggit, Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, Oh, they have been vocal in their position that Duterte should be held liable oho. for the crime of willful killing Nako. Ang tindi nung kanyang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Oho. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Yun pa rin nakapaloob. Genocide and other crimes against humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng deklarasyon. Tama ho, yun ho ang sinasabi ko, bias na ho yung investigasyon niyan kasi pinipersecute na nila yung inaligar o kumbaga yung inakusahan na si Tatay Digong na gumawa ho talaga sa krimen na hindi naman ho talaga nagawa ni Tatay Digong. Kaya walang integridad. Sana ba yung mga dignidad ng mga taong to? Pagkatapos ho ng hearing, lahat sila dyan sa HUAD committee na yan pupunta sa isang restaurant at magtipon-tipon, kakain, magkwentuhan at doon pag-uusapan naman kung ano nung isusunod na ibabanat sa susunod na mga pagdinig. Di po ho ba? So saan ba tayo tutungo dyan? Saan ba mapupunta yung usapin na yan? Siyempre, yung stick to the plan. Yun ang sinasabi ho nila. Jen, kung halimbawa ito sa tunay na korte, Ay, nako. Oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Oho. technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Oho. bias na maaring Ng pagkiling sa isang panig. maaring kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang cold neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The cold neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang cold, malamig. sipon. Talagang si Congressman, pinahirapan yung dalawa eh. Ngayon nakikinig nga sa'yo kasi yung mga salitang mga katagang yun, talagang pang-abogado lang ko yun. Napakalalo yung mag-English. Kaya yung dalawa nga rin eh. Pati ako napanganga rin. Ano nga ba yung ibig sabihin ng impartiality na neutrality at basta ang naintindihan lang ho natin dyan, balance eh. Hindi bias. Neutral lang. Kumbaga walang kinikilingan at walang dinadapigan. Kumbaga wala akong kinakampihan, brother. So, yun po ang pagkakaintindi ko. Malamig na, parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapaliwan? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. cold neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Diba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila?
at Congressman Fernandez, pero kung naman hindi ka deserve kasi itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Ay, hindi. Mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang action mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nilang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi po sila. Oo, ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Tama ho, tama. So, meron akong babasahin sa inyo eh. Opo. But broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Kahit na broad yan, pero hindi, merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya There pala, is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Oho. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line, Kong? Yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga, in aid of legislation. Tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Oho. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs. Tama po. Oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Oho. Sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ng kanyang abogado. abogado, opo. Kaya sabi nila, hayaan na natin yan si Tatay Digong, hindi namin papatulan yung mga sinasabi niya patungkol sa amin, tuloy pa rin ho yung investigasyon. Ayun po ang malinaw dyan sa sinasabi ho, sa explanation po ni Attorney Dante or Congressman Dante Marcoleta. Opo. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Oho. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan. Oo. Balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama Yun, opo. Oo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan Oho. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya Magtagumpay. pigilan ito. Hindi ito niya dapat magtagumpay. Lalaban Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay
Alam na des mga kabaitaan, si ano na yan, si Romualdez. Yun po, nagbigay ho yan pahayag. Sa pahayag na iyon, parang ibinuking niya yung sarili niya na talagang siya ho ang may kagagawa ng lahat ng investigasyon na ito. Di ba? Oh. So, gusto talaga nila na burahin yung mga Duterte sa takbo ng politika sa ating bansa. Nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay yung mukhang ginagawa nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, Oo. yung sino ba yung kaibigan mo, sino yan? Benny. Si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Bini Antiporda po. Benny Antiporda. Antiporda. Abante, Congressman po. Gawin nating halimbawa si Benny Antiporda. Naku, bigla nga ako naawa kakapon. Ano nga gawin nating halimbawa? Opo. Ano yung tinanong sa kanya? Eh, ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw ay involved dito sa smuggling ng droga. So, sabi niya, Dahil nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Opo, Yes, katunayan niya, si Colonel Acerto, oo. hindi niya nababanggit ang pangalan ko at di wala ako Kiniklear ako eh. Kiniklear, hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Oo. Bigla may Sumagot sumigaw. agad na, Your Honor, Hindi, teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement. Oh. Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong Hindi ako involved. hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Oo, yun, nako. Pasigaw pa eh. Oo. Galit. Ito yung nakakatawa dyan eh. Oo. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Nako. Yan ay pagkakaintindi mo. Oo nga. Oo. But it does not follow. Sabi Tama niya, po. no? Oo. Bakit daw? Bakit daw? Meron bang ganon? Hindi. Yung judge ba gagawin sa iyo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang siyempre po. naglalaban, yung dalawang abogado. oo. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality Oho. of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Oho. Hindi yan ang totoo. Oho. Yan ang sinabi niya, ha? Oho. Hindi lang sumagot yung Benny. Hindi na. Mahimik na lang. Hindi na kami nakapagtalo, Mukhang oo. mabait nga si Benny Kong eh. Mabait. O kung ikaw si Benny Antiporda. Oho. Halimbawa, ako si Benny Abante. Oh. Abante. Si Benny, si Ginong Karamps. Oh. Sino ba yung Si Karamps. Si Karamps. Oo. Halimbawa, sinabi niya, Oo. yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat Oo. hindi yan ang totoo. Sabi niya. Ba't Sabi niyo po ko naman. nasabi? Ano po pala ang totoo? O, ayun na. Oo. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Yung, paano mo nasabi? Dapat, di ba? Oo nga, oo. Yun yung sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte, Oo. ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Aha. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Aha. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung apat na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Oh, yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun. Mhm. Oh, meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Wala. Well, ang ilang miyembro So, lang po. paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Aha. Walang due process eh. Eh kasi nga naman kung layunin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, eh di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Oo. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Yun. Ayun po mga kabalitaan, so hindi na ho natin ininterrupt ho yung paliwanag ni Attorney Congressman Rodante Marcoleta patungkol ho sa mga pinagagawa ho dyan sa Kongreso
na ayon pa nito ay hindi ho karapat-dapat na gawin nila na talagang out of lagpas na sa kanilang boundaries. Kaya kung may korte, dapat i-file nyo na sa korte. Pero yung mga mambabatas ay pinangaralan ho ngayon ni Congressman Marcoleta kasi hindi daw ho mga abogado yung mga ulong. At lalo nang hindi ho korte ang Kongreso. Yung sa WAD committee hearing na yan mga kapitan. So, mantakin mo, isa laban sa ilang mga kongresista ay talagang nilalamon ho sila sa talino at kaalaman nitong si Congressman Dante Marcoleta. Kaya ho, hindi ho nila ito pinayagan na makasali ho, na dumalo rin ho sa pagdinig na yan. Kasi talagang mapipilayan ho sila nito ni Congressman Marcoleta. Kaya sa darating ho na halalan 2025 elections, huwag nyo na pong kalimutan, iboto nyo po ito dahil makakatulong ho ito sa ating bayan. Kung magiging presidente si Inday Sara Duterte, ay lalago ho yung ating ekonomiya dahil ho, yung bawat talino nila, pag ipinagsama ho, ay talagang yayabong yung pamumuhay ng ating, ng bawat isa ho sa atin. Kaya hanggang dito na lang nagtapos ang ating reaction video at ang ating komentaryo. Sana nagustuhan nyo po yung video ito at huwag nyo pong kalimutan, ulitin ko po, mag-subscribe na ho kayo lalo na sa mga bagong salta na hindi pa po nakapag-subscribe para ho lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kita-kits na naman ho tayo sa susunod pang mga i-upload nating mga video. Hanggang dito na lang ho. Ako'y magpapaalam na. To God be the glory. Mwah mwah. Chup chup. Peace out.